Hello, Cancer, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, first card ni Cancer, we have Summer. Ayan. So, this is the time, no, na talagang ito na yung time na aalagwa na kayo sa buhay, you know? Dito na yung time na magkakaroon na kayo ng pag-asenso, madadagdagan pa yung dati ninyong, kung asensado na kayo, mas lalo pa kayong aasenso, mas lalo pa kayong aangat sa ngayon. May mga negosyo kayo, po pwedeng mas mag expand kayo sa ngayon. Kung nag-aaral kayo, mas lalo pang gaganda, mas lalo pa sigurong magiging successful ka sa iyong pag-aaral o puwedeng meron ka pang ibang, gustong aralin, 'di ba? Parang hindi ka natitigil 'no? Parang hindi ka muna titigil pa sa pag expand ng iyong knowledge, yung gano'n. As in papunta ka sa pag-asenso, papunta ka sa pag-angat sa ngayon, 'di ba? Yun sa siguro pupuwedeng yung career ninyo maaaring magkakaroon din kayo ngayon ng career advancement, 'di ba? Maraming opportunity siguro ang magkakaroon kayo, related 'no, sa inyong trabaho or negosyo. Kaya, this is very positive energy na babalot sa inyo at this time. So, we have harvest. Ayan, harvest time, harvest season. 'Di ba? Kung ano yung mga bunga ng pagsisikap mo, eto na, makukuha mo na. Makukuha mo na yung resulta ng inyong mga pagsisipag at pagtiyatiyaga. Eto na, magiging super determinado ka sa mga gagawin mo. You are definitely going to work harder sa ngayon, 'di ba? Kasi mas may inspire ka, no, na ang dami siguro kunyari may bonus kang matatanggap, 'di ba? So, mas lalo kang magiging determinado, mas lalo kang magsisipag, magtiyatiyaga kasi nakikita mo 'no, na nakaka-excite, 'di ba, na magkakaroon ka ng magandang resulta, 'no, or nagkakaroon ng magandang resulta yung mga pagsisipag at pagsisikap mo. So, we have sow, yan, planning, setting intentions, optimism. So, meron ditong mga bagong iniisip kayo. Maybe you are like, siguro parang gestation period, no? Na meron kang inaalagaang plano, meron kang binubuong plano, meron kang pinagpaplanuhan. Maybe you have set new intentions para sa buhay mo na yun ang susunod mo namang pagsisikapan, yun ang gusto mong susunod na ma-achieve mo, marating mo, 'di ba? Kaya parang busy kayo, ang dami-dami ninyong ideas na magiging busy kayo sa pagpaplano at pag-iisip nito. And yeah, kasi nga, 'di ba, you are going to be more inspired and magiging focus and determined kayo sa mga susunod pa ninyong gagawin. Kaya yung mga, kung ano man itong mga pinaplano ninyong gagawin sa ngayon, sigurado ako, 'di ba, na once again, katulad nito, pagtatagumpayan mo din yan. Kasi alam mo na eh, alam mo na kung paano diskarte, alam mo na kung paano gagawin ang mga bagay-bagay, 'di ba? So, what else? And by the way, maraming salamat muna for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. So, we have Moonstone. Ayan. So, yung Moonstone, this is very vibrant na stone. This is really parang ano ito, kapag suot mo yung moonstone na crystal, ang gaan sa pakiramdam. Parang magkahawig sila ng energy ng summer, no? Na talagang vibrant lang, radiant ka lang, 'di ba? Inspirado ka, at positive lang 'no, yung tumatakbo sa isip mo lagi, ang pakiramdam mo magaan. And sa ngayon also, this is reminding you na
lagi kayong makinig sa inyong inner voice. Always listen to your konsensya, kumbaga. Kasi ano kayo eh, your intuition is on point sa ngayon. Water sign kayo, laging malakas talaga ang radar ninyo. Pero mas ano ngayon, mas malakas, mas manipis ang kumbaga ang veil between you and the spirit realm sa ngayon. Kaya kung ano man yung kunyari may mga pinagdadasal kayo tulad ng mga enlightenment, clarity, naghihingi kayo ng mga ganon, guidance, mas mabilis ninyong mapipick up yung messages sa inyo or sagot sa iyo ng divine or the rest of your spirit team sa ngayon. No? Kasi parang you are going to be very extra sensitive and intuitive no, around this time. Kaya mabilis mong mararamdaman kung ano yung message sa iyo ng universe. So we have Euclase. So magkadugtong lang no ang sinasabi nito ni Euclase at ni Moonstone na aside from listening to your intuition, aside from tuning in sa mga guidance sa iyo ng divine universe, this is telling you as well na it's about time na din na parang i-unleash mo kung ano man yung mga natutunan mo na sa buhay in the past. Kasi marami ka ng wisdom, you know. You are also a person of wisdom. Seasoned ka na in terms of life experiences. Kaya ang dami-dami mo nang alam sa buhay. Ang dami-dami mo na din na ang dami mong alam sa buhay, ang dami-dami mo na ding mga natutunan, practical na mga lessons and also mga natutunan mo from mga problemang pinagdaanan mo sa buhay na napagtagumpayan mo na. So, this is also the time na kailangan mo na din na ilabas yan, no? Kailangan mo na din na gamitin kung ano man ang mga natutunan mo in the past. Kasi kumbaga, yung mga natutunan mo noon, mga lessons na natutunan mo sa mga experiences mo in the past, parang naka-align yan sa ngayon, sa inyong sitwasyon. Kaya it's about time na for you to put them into practice, kumbaga. Okay? So, we have orange calcite. So, si orange calcite po pwedeng ano 'to, parang related siya sa second chakra, which is sacral chakra, 'no? At yun yung ano, yun yung energy center natin 'no, na naggo-govern sa ating creativity, naggo-govern sa ating, sensuality, intimacy, mga gano'n. Kaya maaari 'no, na ang iba sa inyo sa ngayon baka this is a reminder para sa'yo na baka nagkukulang kayo ng oras, ang iba sa inyo baka nagkukulang kayo ng quality time sa inyong person, sa inyong karelasyon. Ah, Maaaring may mga missing ingredient diyan, na hindi ninyo na ibibigay, hindi ninyo nagagawa sa person ninyo. Maaaring nami-miss ka ng iyong person, maaaring nami-miss ang lambing mo, yung gano'n, yung oras mo, baka hindi mo siya nabibigyan ng quality time ngayon, 'di ba, or lately. So, yun, alamin ninyo kung papaano kayo makakabawi ngayon sa inyong person, you know? Kasi maaring nagkukulang kayo ng intimacy, gano'n, no, sa inyong person. So, tignan natin kung ano pa ang ganap, ano pa ang mga messages para sa inyo sa ngayon, Cancer. So, we have not for you. Okay? So, most likely, meron ditong siguro minimithi kayong gusto ninyong mangyari, gusto ninyong makamit sa buhay ninyo, pero po pwedeng hindi nangyayari or maaaring hindi mangyayari. Depende sa inyong sitwasyon. It's simply because it's not for you. Okay? So, make sure na you remember at all times na may mga bagay na sadyang hindi para sa atin. Regardless kung gaano tayo katyaga, gaano tayo kasipag, gaano natin pinagpipilitan yung gusto natin na mangyari, no?
Kahit ano man ang gawin natin diyan, kahit anong pilit natin, if it's not for us, it won't unfold sa buhay natin, 'di ba? At mararamdaman natin 'yon. Kaya nga lagi tayong dapat na nakikinig sa ating intuition. Kasi yung intuition natin, 'yun ang gagabay sa atin kung ano ang dapat nating pagkaabalahan. Ano ang direksyon na dapat nating tahakin. Ano yung dapat na gawin natin, 'di ba? At diyan natin mararamdaman, no, na kung ano man ang ginagawa natin, no, lalo-lalo na kung 'yun ang hindi para sa atin, it will ano, give us a sign. Yung intuition natin will give us a sign na hindi 'yan ang dapat mong pagkaabalahan. Hindi 'yan ang dapat natin na pagtuunan ng pansin, ano? At in your case, mararamdaman ninyo 'yan. Mararamdaman ninyo 'yan na, siguro maaaring magkakaroon kayo ng kung kunyari, yung bagay na pinagsisikapan mo talaga na gusto mong ma-achieve, pero alam mo yun, napapansin mo na parang lagi na lang may problema, laging merong hindi natutuloy, or kaya merong laging delay, delay after delay after delay, obstacle after obstacle after obstacle. That's already a sign, Cancer, na whatever you are working on, whatever it is that you are doing, is not for you. That is not for you. 'Di ba? 'Di ba? So, kaya pakinggan ninyo lagi ang inyong intuition kasi the universe will always send you a signal, will always send you a sign. 'Di ba? Na wag mo nang sayangin ang oras mo diyan sa ginagawa mo because that is not meant for you. There is something na para sa'yo na dapat mong pansinin, na dapat mong pagkaabalahan, na dapat mong kunin yung opportunity na nandiyan dyan kasi maaring hindi mo lang din pinapansin. So, yun. Ano man ang hindi para sa'yo, talagang hindi yan mangyayari. Alright? So, pwedeng may sitwasyon kayo sa gano'n na sana ma-realize ninyo sa ngayon. Okay? So, we have imagined, ayan, gusto kang tulungan ng universe. The divine universe wants to help you. Pero, bakit kayo may message na ganito? Because the universe siguro nalilito na din sa'yo. Kasi pwede na paiba-iba ka ng hinihingi, paiba-iba ka ng dinadasal. Para yung dinadasal mo, yung nire-request mo sa kanya is hindi ka consistent about it. O pwedeng like couple of months ago, iba yung pinagdadasal mo. Iba yung talaga yung parang nagmamaluhod ka sa kanya at nagmamakaawa ka, humihingi ka talaga ng tulong sa kanya for a different thing. Tapos a month ago, iba na uli yung pinagdadasal mo. Maybe lately, iba na din yung pinagdadasal mo. So the universe is asking you, what do you really want in your life? Ano ba talaga yung gusto mo? Ano ba talaga yung direksyon na gusto mong tahakin? Ano ang gusto mong madatnan, no, sa dulo ng journey na gusto mong tahakin? Be sure of it. Yung parang, try to imagine, what do you really envision for yourself? Okay? Kasi parang nakahanda na ang universe para tulungan ka. Nakahanda na siya, 'di ba? Na suportahan ka, tulungan ka. Pero ano diyan ang gusto mo? Ano sa mga pinagdadasal mo yung pinaka gusto mong mangyari? Ano yung pinaka priority mo diyan? Okay? Anong pinaka gusto mo? Ano yung pinaka top of your priority list, 'di ba? Sa mga gusto mong mangyari. Alright? And kung ma-figure out mo na kung ano 'yan, 'di ba? Ipagdasal mo uli, sabihin mo uli kay God, and actionan mo na. Okay? Kasi hindi mauuna ang universe na mag-take action na gagawa na siya agad ng paraan na matupad mo yon kung hindi ka pa magsisimulang mag-take action. So, you need to take action first. At pagsipagan mo, ipakita mo sa divine na ito talaga yung gusto mo eh. Ito yung ano mo, ito yung pinaka gusto mo. So, take action on that and mapapansin mo na lang as the day go by, as your journey go by, sa path na yan, makikita mo na lang, nabibilis ang lahat, diba? And one day, mapapansin mo na lang na, oh my God, diba? I'm already living my dream. Kasi tinulungan ka na ng universe nang hindi mo napapansin.
So, what else? We have thinker. Ayan, mag-isip ka. Okay? Isipin mong mabuti. Ano ba talaga yung bulong ng puso mo? Ano yung bulong ng soul mo? What do you really want in your life? What do you really want to do or to be? 'Di ba? Na sa tingin mo makakapagpasaya ng puso mo, 'di ba? Whatever it is that will make your soul sing, your heart sing. So, yun, sabihin mo sa divine. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.